Good day. Today I am tackling risk management in IS project. So what is risk management? Risk management is the process of identifying, assessing of threats that negatively affect organizational projects. So let's Objectives of risk management. Identify potential risks early. So in making IS projects, so it is better to identify potential risks early in order for us to know the risk or the possible risk nga ato ang ma-encounter during the development of our project. Second is analyze the impact and likelihood of risk. Just like for example, kini nga risk is nagbalik-balik na siya throughout the whole project of IS project, Information System Project, which is systems, mga inaana siya. So, ma-analyze na nato ang impact niya katong mga likelihood o nagkapare-pareha nga risk. Third is develop strategies to reduce or eliminate risk. So dapat na atay mga strategies nga ato ang pangbuhaton or mga initiatives nga atong pangbuhaton in order to eliminate ato nga mga risk while developing that IS projects. Next is monitor and control risk throughout the project life cycle. So sa ato ang project life cycle during planning, development phase, analysis phase, mga anak nga cycle sa project, dapat ma-monitor na nato ang mga risk during ana nga cycle para dili siya mulala or dili maapektahan ang overall outcome sa usa ka project while development. Next is types of risk in IS projects. So muna siya ang mga types of risk in IS projects. Technical risk, software bugs or system failures. Muna siya ang katong mga technical risk nga software bugs or system failures katong dili mo gana atong code, mga bugs and outdated ang uban nga gipanggamit nato nga mga software tools. Next is integration issues. Sa usa ka project, especially in information systems, whereas naa siya mga another systems nga gigamit before ang innovation sa usa ka project, is maglisod ta og integrate both legacy systems og ang bag-o nga systems. That is integration issues. Poor system design. It talks about the user's interface. Mostly nga katong mga design nga atong gipanggamit is dili siya user friendly, which is dili pud siya manglihok tungod sa functionalities or kalat kayo ang design sa usa ka system. That is why nga dili kayo siya user friendly o dili siya interactive when it comes to end users. Next is project management risk. Diri na sa siya sa management of project. So, poor planning. During the planning phase, kung dili nindot ang imong pagkaplano sa imong project or diretso-diretso lang ka nga nagbuhat, wala kay tarong plano at first, then gibuhat din nimo, gidevelop din nimo imong project, then there is a tendency nga daghag risk ang mahitabo. Next is scope creep and culture changes. Kanang mga changes diya nga dili nato makontrol and missed deadlines. So sa information system project or IS project, so there is deadlines, especially katong mga customers nato nga pagamaog mga systems, dili nato ma-meet ang ilang mga deadlines. So ingon ana siya, poor management na siya or wala na tarong og manage ang project with allotted time nga nasabutan between the programmer and the customers nga nagpagama sa project. Next is financial risk, budget overruns. Just like for example sa usa ka project, gagama kag systems whereas kini ra jud imong allocated budget, and throughout the development na ay mga additional charges or mga additional nga gipangbayaran. So this is what we call budget overruns. Nga dili wala na tukma sa imo ang budget plan. Na kay budget plan pero wala didto din nakadungag pa ka og kuan. Then unexpected cost, mga wala nimo na-appeal sa imo ang budgeting plan nga nagamit nimo throughout development. Iyan na ang mga risk sa financial, which involves money or mga budgeting sa pag-develop sa usa ka systems. 4 is security risk. This is the most
kuan siya kining delikado sa usa ka project, which is the security risk. Ang security sa imo ang gi-develop nga systems. Number 1 is data breaches. Kining data breaches is very crucial siya sa mga users, kay katong mga users ilang mga information is ma-breach or makalat siya or makuha siya through hacking or through nga dili napasagdan ang usa ka systems nga dali ra kayo makuha ang data, which is under the Data Privacy Act of 2012 nga naa gani sa naa sa Pilipinas. Then second is unauthorized access. So sa imong giga mga project, muna siya ang mga security risk nga nahitabo, unauthorized access, which is maka-access ang usa ka tawo sa ana nga information which is dili unta dapat. So muna siya mga security nga dapat na siya integrity or the CIA triad, confidentiality, integrity, and availability sa usa ka information, which is ang mga unauthorized nga mga persons or mga kuan is dili siya maka-access sa usa ka information kay dili siya pwede kay when we talk about informations na siya mga muna siya pinaka-risky nga mahitabo pag makuha na siya sa mga lain nga users. Next is the cyber attacks. The cyber attacks is hacking. Mahack. Ang imong giga mga project is very vulnerable ra siya sa mga hackers. Dali ra siya ma-attack. So which is most siya mga risk sa while developing systems. Next is operational risk. Lack of user training. So kini siya sa operational is kuan siya pag na-develop na imong systems, imo na siyang gamit dito sa customers nga nagpagamaan ng systems, is nagkulang ka og training ato nga users, which is wala sila kabalo kung paunsa ni siya gamiton ana kaysa ilang mga naandan is sa ilang legacy systems is very kuan ra kaayo kining sayon ra, which is kung sa karon nga systems nag-innovate ka, lack of user training is usa sa mga risk nga wala sila kabalo unsaon paggamit ang systems. Next is resistance to system adoption. So paunsa resistance nimo sa system adoption, paunsa ang improvement resistance o na ma-adapt ba nila ang improvement sa usa ka systems nga gipagama na ba sila resistance nga kini ba siya is naabot kini ba siya nga system is dali ratun-an. Next is risk management process. So ano siya ang mga processes sa risk management, kung saan natin ma-manage ang mga risk. Number 1 is risk identification. Recognizing possible risks that may affect the project. So recognizing possible risks that may affect the project. So dapat makabalo na ta atong mga risk nga maka-apekto siya sa project, kato ng financial, security risk, may pinaka-delikado, and operational risk, katong mga naisgutan nato previously, katong siya dapat kabalo ta ato, and para maiwasan nato ang mga possible effect ani nga mga risk. 2 is risk analysis, evaluating the likelihood and impact of each risk. So dapat kabalo to nga ani nga risk, unsay possible impact ani kung mapasagdaan siya, or kung mapasagdaan siya unsay possible impact ani sa the whole project. Next is risk prioritization, ranking risk based on severity and urgency. Sa usa ka risk, so daghang risk throughout development sa imong systems or sa imong project, dapat ma-identify nimo nga asay dapat unahon nga risk, asay una dapat i-address nga risk. Kung kini bang pinakasayon ang i-address, which is less effect, or kini ang pinakabugat nga risk ang unahon, para dili ra kaayo makaapekto siya as a whole sa imo ang project. Dapat kabalo ka mo rank sa mga risk kung siya, pwede ra ba ni siya nga ipaulahi lang sa i-prioritize ang pinaka delikado nga pinakadako nga risk. Next is risk mitigation, developing strategies to reduce or eliminate risk. Risk mitigations, dapat agapan nimo ang risk before pa na siya mulala. Dapat na kayo mga strategies nga pangbuhaton para dili na kayo siya makaapekto sa project, kay kung mapasagdaan much more nga makaapekto siya sa usa ka project.
Number 5 is risk monitoring and control. Continuously tracking risk and updating strategies. So, dapat dili ingon nga one time lang ang identification or monitoring sa usa ka risk sa usa ka project, which is permi ka nag tan-aw sa mga possible nga or nag-track sa mga possible nga risk sa imong project. Tugon kay dili man na siya one time lang nga ma-address. So there are another possibilities nga na napoy risk mo sulod, which is kung dili nimo monitor is mulala na po siya then. Okay naman, ang problema, wala man siya Next is risk mitigation strategies. Avoidance. Eliminate the risk completely. Reduction. Minimize the impact of probability. Transfer, shift the risk of third-party insurance. Acceptance. Acknowledge the risk and prepare contingency plans. That is the risk mitigation strategies. First is avoidance, eliminate the risk completely. Ang risk is imong eliminate ana nga time mismo. Reduction is i-minimize lang nimo ang risk kung di man siya nimo ma-address at one time. So i-reduce lang nimo ang iyang effect, which is na kay mga strategies nga pangbuhatan para ma-reduce. Transfer, shift the risk to the third party, that is insurance. I-insure lang nimo ang imong project, which is pag maigo siya og mga threats or risk is naa kay mga backup plan nga makuha. Fourth is acceptance. Acknowledge the risk and prepare contingency plans. So, dapat kabalo na ka sa mga unsay mga posibilidad nga risk, then make a strategies para ma-address. Tools and techniques. Risk register. So, throughout your development sa imong systems, dapat imong ginalista tanan mga risk, imong gina-register para makabalo ka nga inaani din siya ang mahitabo, inaani ang mga dapat pangbuhaton, ani nga risk, which is more likely gamit siya kung mag-develop na po kaglaing nga project. Then SWOT analysis, that is SWOT means strength, weakness, opportunities and threats. Probability impact matrix sa unsay impact ana niya, which is kato magamit ni siya ato ang mag-rankings ka og risk. Then project management software. So importance of risk management. So unsa ka importante day ang risk management sa project? First is improves decision making. So ma-improve ang imong decision making kay mostly nakabalo na ka kung unsay epekto ani niya sa imong project, then you can decide nga imo na siyang i-address. You can decide nga kini nga risk mo imo ang dapat i-address daan para dili maantala ang imong paggama og project o ma-meet nimo ang customers or ang imong competitive advantage is ma-enhance pa nimo through your improved decision making. They ensure project success. So mag-success yun ang imong project, dili siya ma-fail tungod kay naamang kay risk management, kabalo mo kaon sa pag-handle sa mga possible nga risk throughout sa imong project. So pag imo na siyang ma-mitigate, then that's naa kay assurance na imong project is going to success. And third, reduce losses and delays. So nagisgot na tagay na og financial risk. So diri na mosulod nga ma-reduce nimo ang losses and delays. So ma-meet nimo ang customers deadlines sa imong customer. Then ma-reduce pud nimo ang mga lugi sa imo ang financial kung naa kay risk management. Then enhances system security and reliability. Kasi mo na siya importance pod katong system security risk ganina is ma-enhance jud nimo ang imong security and reliability. And that would be all. That is all that mo to ang akong i-discuss sa risk management in IS project. Thank you.